Sa iba pang balita, sumalpok sa railings ng flyover ang isang kotse sa Katipunan Avenue, Quezon City kanina. Isang patay at dalawa ang sugatan sa aksidente. Ang mainit na balita hatid ni Haji Rieta. Napasugod ang mga tao sa paanan ng southbound na Katipunan flyover sa Quezon City pasado alas 12 ng hating gabi. Isang napakalakas na may pagsabog kasi ang kanilang narinig. Nakita na lamang nilang isang kotse na nakasalpok sa railings. Sa tindi ng pagkabangga, wasak ang harapang bahagi ng sasakyan. Ang isang pasahero na kilalang si Glenn Awayan nasa front seat at walang malay. Duguan din ang kasama niyang driver na si Rex Tandok. Kaya naman walang inaksayang oras ang mga rescuer. Negative pulse, negative breathing. So, kailangan namin mag-perform ng CPR. So, ginawa naman ang procedure ng CPR. Hanggang ngayon, pagdating dito, tinatry ng mga doktor na resuscitate yung pasyente natin kasi nga negative pulse, negative breathing. Agad itinakbo ang dalawa sa ospital, pero dineklarang dead on arrival ang biktimang si Awayan. Ayon sa mga rescuers, hindi naka-seatbelt si Awayan nang maaksidente. Base sa nakita ko kanina, may lacerations sa occipital area niya. Tapos may blood din sa right ear niya, sa mouth din niya. So may talagang possible na may head trauma. Si Tandok naman, mangiyak-iyak ng mahimasmasan, pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Bukod kinaawayan ng Tandok, nauna nang naisugod sa ospital ang isang babae at 3 buwang gulang na sanggol na kasama nila na nasa maayos naman ang kalagayan. Hindi pa matukoy ng otoridad kung kamag-anak ito ni Awayan o ni Tandok. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa nangyaring aksidente. Inaalam pa kung nakainom ba ang driver at kung mabilis bang naging takbo nito kaya na aksidente. Haji Rieta, GMA News.